Nagbabalik na naman tayo mga kaibigan para sa isa na namang episode ng Sound System Tips. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa Integrated Amplifier at Power Amplifier. Ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa? Halika at ating pag-usapan. At ang video pala na ito ay hatid sa inyo ng ERWorks. Ano ba ang integrated amplifier? Ano ba ang power amplifier? Anong pinagkaiba nilang dalawa? Alin ba mas malakas? Saan ba dapat ito ginagamit? Alin ba dapat bilhin ko? I-stop! Bago natin sagutin ang inyong mga tanong, humingi po ako ng konting pabor sa inyo. Paki-follow po ng aking FB page na naka-flash sa ating screen. Paki-subscribe na din po ng aming YouTube channel. Paki-comment na rin po kung meron kayong tanong o suggestion para magawa natin ng panibagong video. Tsaka paki-share na rin po para marami ang makapanood at matuto. Tsaka pag natapos nyo ang ating video at inyong nagustuhan, paki-hit na rin po ang like button. Salamat po! Power Amplifier at Integrated Amplifier. Ano nga ba ang kaibahan? Nagmimekos-mekos na ba ang iyong isipan? Tama ka ng channel na pinuntahan. Dahil sa channel na ito, lahat may basihan, walang kasinungalingan at may konting katatawanan. Kaya, kaibigan, sit back and relax dahil sa video na ito, tiyak, ikaw ay maliliwanagan. At ngayon, meron tayong sample dito ng integrated amplifier at power amplifier. At ang unang makikita natin na kaibahan ng dalawa ay mas marami ang knob o pihitan ng integrated amplifier kaysa sa power amplifier. Tingnan natin ng mabuti. Makikita nyo dito sa power amplifier, meron lang dalawang knob. Isa para sa volume ng channel A at isa para sa volume ng channel B. Samantala, sa integrated amplifier, meron ding volume knob. Pero iisa lang ito. At ito ay stereo. Meaning, ang channel A at B ay pinagsama sa isang knob lang. Ang ating intake amp ay meron ding knob para sa tone control, kung saan pwede mo i-adjust ang bass, mid, at high frequency. Tapos meron ding balance para sa left and right channel ng ating amp. Meron din po itong selector switch para sa input source ng ating intake amp. Tsaka meron din po itong speaker selector. At isa pa, mapapansin natin, meron pang saksakan ng microphone. Meron din itong tig-isang volume, tapos echo at tone control na siya namang wala sa ating power amplifier. At yung ibang intake amp, meron pang digital display. Sa power amp naman, merong ilaw na indicator ng power or active, protect or fault, signal at clip o limit. Meron din namang ibang integrated amplifier na meron na din na mga ilaw na ito. Tsaka isa pa sa mapapansin natin, yung ibang integrated amplifier, meron ng Bluetooth at USB module. Tapos madami pang ibang button para sa iba't ibang additional features at enhancements sa ating amplifier. Punta naman tayo sa likod ng ating mga amplifier. Unahin natin sa input. Makikita natin na sa intake amp ay RCA connector ang gamit. At makikita nyo na marami po ang input ng intake amp. Tapos sa power amplifier naman, XLR ang gamit. Tapos may link para pwede mag-connect sa isa pang amplifier. At sa speaker output naman po tayo. Sa power amp ay gumagamit ng speakon at binding post. Samantalang sa intake amp naman, binding post lang po. Ngayon, punta naman po tayo sa wattage o sa output power rating ng ating mga amplifier. Ngayon, meron akong sample dito na intake amp na rated 1,400 watts times 2 PMPO. Tapos, meron tayong power amplifier dito na rated ng 1,200 watts at 8 ohms RMS power output. Ngayon, nakikita na po natin yung pagkakaiba. Yung power amplifier gumagamit ng RMS o root mean square o pwede din continuous power. Samantala sa integrated amplifier naman gumagamit ng PMPO or Peak Music Power Output. Kaya di po natin pwede ipagkumpara itong dalawa kasi yung RMS, ito po yung true wattage or continuous power na maaaring ma-deliver ng ating amplifier sa ating speaker ng tuloy-tuloy. Samantalang ang PMPO po naman ay hindi po true wattage ng ating amplifier. Ginagamit nila itong unit na ito
para pang marketing strategy, meaning pang-inganyo lang ng mga customer para masabi, "Uy, 1,400 watts, lakas-lakas na ito, bilhin ko na to." Ayon sa mga eksperto, kadalasan yung mga manufacturer minumultiply nila ang RMS output sa 8 para makuha ang PMPO output. Halimbawa, yung amp is 175 watts RMS, tapos times mo sa 8, kaya nakukuha natin yung 1,400 watts. Kaya yun yung dinidisplay nila sa wattage ng mga amplifier nila. Kung wala kang idea, maiinganyo ka talaga. Yun pala, nabili mo 175 watts lang. Meron din naman pong mga integrated amplifier na nagdi-display ng kanilang RMS power output wattage. Ito po ay kadalasang mga old school na integrated amp at mga original. Pero kadalasan yung mga intake amp natin ngayon, PMPO yung ginagamit. Yun na nga po, pag gusto nyo pong makuha yung RMS wattage ng ating mga amplifier, divide nyo lang po sa 8. Pero minsan, di po ito ginagamit ng mga ibang manufacturer. Minsan kasi, meron pa silang pasobra. Kaya hindi natin matiyak kung ilan talaga yung RMS wattage ng ating mga integrated amplifier. Lalo na yung mga flake at imitation. Ngayon, para mas lalo kayong maliwanagan, punta tayo sa loob ng ating mga amplifier. Meron tayong sample dito ng integrated amplifier na 1,400 watts PMPO output. Tapos meron tayo ditong power amplifier na 1,400 watts ngunit RMS continuous power output. Nakita nyo na, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sadyang mas madami at mas malaki yung mga piyesa na gamit ng power amplifier kaysa sa ating integrated amplifier. Unahin natin sa transformer. Makikita nyo po, ito yung transformer ng power amplifier. Tapos ito naman yung transformer ng integrated amplifier. Diba? Ang layo po ng diferensya. Tapos punta tayo sa power transistor. Makikita natin dito na sobrang dami yung sa power amplifier. Kabilaan po yan, meron po yan sa baba. Tapos, iba din po yung sa isang channel. Tapos, dito naman sa integrated amp, kita natin 8 piraso lang po. Tapos, sa kapasitor naman po, kita natin na merong 12 piraso na kapasitor dito sa ating power amplifier. Samantala, sa integrated amplifier, 4 lang. At dito, makikita mo kung bakit mas maliit lang yung RMS wattage ng ating integrated amp kaysa sa ating power amplifier. Pero sa presyo magkakatalo. Siyempre, maliit yung RMS wattage ng ating integrated amplifier. Yung price range ay nasa 5 to 15K. Depende po sa brand at depende na din po sa location nyo. Samantalang itong power amplifier po na 1,400 watts ay nagre-range yung price sa 25 to 40K. Depende na din po sa brand at sa location. Pero meron din pong maliliit na power amplifier at yung presyo nito ay mas mababa din. Kaya kung tatanungin nyo kung ano yung mas malakas, depende po yan sa ikukumpara nyo. Meron din po kasing maliliit na power amplifier. Pero kung sa high power application, power amplifier po talaga yung ginagamit. Meron pong mga power amplifier na aabot ng 5,000 watts RMS power output. Yan po yung mga ginagamit sa Battle of the Sounds. At ang presyo po naman yan ay pwede ka na makabili ng isang motor. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba ginagamit ang integrated amplifier at yung power amplifier. Ang integrated amplifier ay karaniwang ginagamit sa bahay o sa videoke machine. Kasi ito ay may saksakan na ng mic at di mo na kailangan pa ng mixer at mga processors upang ito ay magamit dahil ito ay may built-in na din na tone control pang timpla natin sa tunog na gusto natin. Tsaka meron na din itong USB at Bluetooth module kung saan pwede na kayong magpatugtog gamit ang iyong cellphone. Connect nyo lang sa Bluetooth ng inyong amplifier. At kung meron kayong USB, saksak nyo na direkta. Di nyo na kailangan pa ng ibang gamit upang makapagpapatugtog kayo ng music. Samantala, ang mga power amplifier naman ay makikita natin sa mga event tulad ng kasal, birthday, mga banda, mga sayawan, mga concert, at dito sa Iloilo, sa mga Battle of the Sounds. Kasi ang ginagamit ng mga speaker ay malalaki na yung wattage at di na ito kakayanin ng mga integrated amplifiers.
Meron din namang mga integrated amplifiers na ginagamit sa mga event, kaso sa mga maliliit lang na event. At meron ding mga power amplifier na ginagamit pang bahay. Pwede din po naman yan, nakadepende na din sa inyo yan. At saka siguraduhin lang na walang kapitbahay na magagalit. Aba, baka kayo mapabarangay, patay tayo dyan. At kung magtatanong ka kung ano bang dapat mong bilhin, nakadepende na po yan sa inyong paggagamitan, kung pangbahay lang ba o balak mong parentahan sa mga events. Tandaan, bilhin lang ang ayon sa pangangailangan para maiwas tayong pagalitan. Mahal na kasi ngayon yung bigas. Aba, baka matulog ka niyan sa labas. Kung marami ka namang budget, wala namang problema yan. At dyan po nagtatapos ang ating video. Sana kayo po ay napaliwanagan. At kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon, gagawa ako ng part 2 ng video na ito, na kung saan actual na po natin na i-demo yung power amplifier tsaka integrated amplifier. Subaybayan nyo lang po ang aking YouTube channel. At tsaka kung may mali man ako na nasabi, open po ako for correction. Lahat naman po tayo nagkakamali. At the end of the day, tao lang din po tayo. Hanggang dyan lang po tayo mga kaibigan. See you sa susunod na video. At huwag kalimutan, like, share, and subscribe.